umpisahan ng episode na ito ay umaasa po ako mga kababayan na alam nyo na po kung sino yung tinutukoy na dakilang Babilonya sa propesiya ng Apokalipsis, yung tinaguri ang ina ng mga mahahalay na babae at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Umaasa din po ako na alam nyo na rin kung sino yung tinutukoy na Antikristo sa Biblia na maghahari sa buong mundo bago dumating ang ating Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam at ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon na makapanood dito sa ating channel, ang dakilang Babilonya po ay kumakatawan sa isang masamang relihiyon. Isang masamang relihiyon na naging makapangyarihan sa buong mundo na ang ipinapatupad po ay mga aral na labag sa utos ng Diyos. Siya rin ang pinakamakapangyarihang relihiyon kasi halos lahat ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo miyembro dito sa relihiyon na ito at sinusunod nila itong relihiyon na ito. Yung ibang mga religious leaders, hindi man sila miyembro ng relihiyong ito, pero kinikilala nila at iginagalang nila ang authority ng namumuno dito. At iyang authority na yan na naghahari sa masamang relihiyon ng Babilonya ang tinatawag nating Antikristo o yung 666. So, the Antichrist is simply a religious leader who rule over the religion of this woman, Babylon. Maliwanag po sa atin yan, mga kababayan. Sa mga nagtataka at ngayon lang nakapanood sa channel natin, pwede nyo pong i-check ang mga link sa ating description box. Nandun po sa baba. Kung nais ninyong mapag-aralan o malaman pa yung ibang mga bagay-bagay tungkol sa dakilang Babilonya at sa Antikristo, Ang sabi po dito sa aklat ng Apokalipsis chapter 18, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, "Naguho, naguho ang dakilang Babilonya at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon." Ngayon, baka may nangangaral sa inyo na siya daw yung anghel na tinutukoy dito sa Apokalipsis. Huwag kayong maniwala, mga kababayan. Yung anghel na tinutukoy dito sa Apokalipsis po ay tunay na anghel po talaga ito. At ang tunay na anghel ay isang espirito, hindi po yan tao. Ito po, sa isang talata sa Hebreo 1:13, ngunit kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, "Lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa." Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod ng mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan? So sabi sa Biblia, yung mga anghel ay mga espiritong tagapaglingkod. Kaya itong anghel sa Revelations chapter 18, ito po'y literal na anghel na espirito na mananaog dito sa lupa. At ano gagawin niya? Sisigaw daw siya ng malakas. Ang sasabihin niya, naguho ang dakilang Babilonya at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Baka may magtanong, ibig mo bang sabihin, Brad, may literal na anghel na bababa dito sa lupa at sisigaw ng ganyan? No, hindi po ganoon, mga kababayan. Meron talagang anghel na itinalaga ang Diyos para dyan sa mensahe na yan. Pero ang sisigaw niyan, ang iglesia. Ang iglesia ang magdi-deliver ng message na yan. Kumbaga, yung anghel na yan, ang siyang mangunguna sa iglesia. Siya yung mamamahala o magga-guide sa iglesia na magvo-voice out nung mensaheng ipinagkatiwala dun sa anghel. Nakukuha nyo ibig sabihin, mga kababayan? So, siya'y sumigaw ng malakas na tinig, meaning, siya yung nangangasiwa doon sa pagpapakalat ng mensahe na yon. Pero ang literal na gumagawa ay ang iglesia. Ito, pakinggan ninyo sa aklat ng Efeso, chapter 3, verse 10, upang ngayoy sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos.
Nakita nyo? Sino ang magpapakilala ng karunungan ng Diyos sa mga bansa sa lupa, sa mga pinuno sa lupa? Ang iglesia. So isisigaw ng iglesia itong mensahe na ipinagkatiwala dun sa anghel, at yung anghel ang magga-guide sa kanila. Yun daw Babylonia, naging tahanan daw yun ng mga demonyo at ng mga kasuklam-suklam at karumal-dumal na mga ibon. So yung masamang relihiyon na dinadakila dito sa mundo at ng lahat ng mga prominenteng tao dito, naging tahanan daw yun ng mga demonyo. Ngayon, may magagalit sa akin, sobra ka naman kapatid, parang sinasabi mo naman na lahat ng nandyan sa relihiyon na yan, demonyo. Kasi nga naman, napatunayan natin na yung relihiyon na yan, natupad yan sa simbahang Katoliko. Sila kasi yung relihiyon na pinamumunuan ng Antikristo Maraming pagkakataon pinag-aralan na natin yan. Kaya I review those lessons para hindi nyo namang sabihin na ako nag-iimbento o nang-aatake o naninira. Hindi po. Meron tayong mga batayan na ginagamit, mga kababayan. At hindi ko po tatalakayin sa inyo kung paano ko nasabi na yung Babylonia ay natutupad sa simbahang Katoliko. Aralin nyo po yung ating mga previous lessons. Balikan nyo po, mga kababayan, para maintindihan ninyo yung ibig kong sabihin. So, yun bang simbahang Katoliko ay magiging tahanan ng mga demonyo? Yun po ang sabi sa Biblia Yung dakilang Babylonia, hindi naman kasi yun literal na Babylonia Wala na po ang Babylonia ngayon. Matagal nang ruined yung lugar na yan. So, this prophecy has its spiritual meaning. Spiritual po yan, hindi yan yung literal. At yan po ay relihiyon. Relihiyon po yan na mahalay, masama, dahil ang mga itinuturo dyan ay labag sa kautusan ng Diyos. Pero hindi ko po sinasabi na lahat ng mga miyembro dyan demonyo, no? Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Actually, marami nga akong mga kaibigang Katoliko at talagang sila'y mga mabubuting mga tao Pero totoo na magiging tahanan ng mga demonyo yung relihiyon na yan. Pero hindi pa po ngayon. Kailan siya magiging tahanan ng mga demonyo? Ang sabi ng Biblia, pag naguho siya. Ulitin natin. Sabi dito, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo. Kailan siya magiging tahanan ng mga demonyo? Pag naguho na siya. Sa ngayon, itong relihiyon na ito, hindi pa naman siya naguguho Hindi pa siya gumuguho. In fact, napaka-impluensya nga ng relihiyon na yan At yung mga pari dyan, may mga connection nga sa gobyerno di ba? So, hindi pa siya naguho. Pero morally speaking, hindi ko sinasabi na naguho na siya literal. Pero morally speaking, matagal na po siyang gumuho. Morally speaking. Dahil yung kanyang mga aral, bagsak siya sa pamantayan ng Diyos. Ano yung pamantayan ng Diyos? Yung kanyang mga utos. Yun ang mga pamantayan ng Diyos. That's the standard of God, the law of God. Pakinggan ninyo, dito sa aklat ng Santiago chapter 2 verse 12, gayon din ang inyong salitain at gayon din ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. See, ano daw ang magiging batayan or standard sa paghuhukom ng Diyos? Yung kautusan niya. Yung kautusan ng kalayaan kung tawagin ni Apostol Santiago. So dahil ang mga aral at ang mga doktrinang ipinapatupad ng masamang relihiyon na Babylonia ay labag sa kautusan ng Diyos, morally speaking, they are already fallen. Pero kasi ang sinasabi dito sa Revelation chapter 18 ay literal na pagbagsak. At yun ang hinihintay natin, yung kanyang literal na pagbagsak. Yung tipong hindi na siya maghahari sa mundo at hindi na yung gusto niya ang sinusunod ng mga pinuno dito sa lupa. Yung mga patakaran kasi niyang basis ng halos lahat ng mga namumuno sa mga bansa ngayon, alam nyo ba yun? Sa Amerika lang ganyan Ito, pakinggan ninyo I know for me, my Catholic faith has helped me through the darkness, as I've had to bury pieces of my soul deep in the earth, and eventually found purpose to live a life worthy of those I lost. And throughout my life in public service, I've been guided by the tenets of Catholic social doctrine that cuts across all confessional faiths. Catholics are an important part of the American story. America has been strengthened by hardworking Catholics. From New York to California, the Catholic story is truly unique, and it's a great story. From marching for civil rights to educating millions of children, serving the poor, and helping define the pro-life movement,
Clergy and lay Catholics across the country have made countless contributions to the American success and the American success story. My administration will stand side by side with the American Catholics to promote the values we all share as Christians and Americans. God bless you. God bless the United States of America. We will make America great again. Nakita nyo? So ang basis ng mga bansa sa kanilang pamumuno ay yung morality ng simbahan na labag sa Biblia. Kaya tama-tama lang yung sinabi ng Biblia eh. Sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay naguho ang lahat ng mga bansa. So, morally speaking, bumagsak din ang mga bansa dito sa mundo sa harap ng Diyos. Dahil ininom nila yung alak ng Babylonia eh. Diba? O totoo naman eh. Ang moralidad ng mundo ngayon, bagsak na eh. Naniniwala pa ba kayo that the morality in this world is afflicted? Habang tumatagal, bumabagsak ang morality ng buong mundo. Lalong dumadami ang klase ng mga kasalanan na ginagawa sa mundo ngayon. Bakit? Kasi yung mga aral nitong huwad na relihiyong ito, itong Babylonia, yung kanyang mga doktrina, ininom ng mga bansa sa lupa kaya sila naguho. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit hindi matigil-tigil ang mga gera, mga kaguluhan, mga corruption sa mundo, kasi ang mga leader sa mundo ay lasing sa aral ng huwad na relihiyong ito. Di ba pag lasing, ano hanap? Gulo. Yung bang lasing nasa tamang katinoan? Hindi. Kaya hindi natatapos ang gulo sa mundo dahil lasing ang mga leader ng iba't ibang mga bansa. Lasing saan? Dun sa alak or dun sa doktrina at mga dogma ng relihiyong ito. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Jeremias, chapter 51, verse 7. Ang Babylonia ay naging gintong tasa sa kamay ng Panginoon na lumango sa buong lupa. Ang mga bansa ay nagsiinom ng kanyang alak, kaya't ang mga bansa ay nangaulol. See? Naulol ang mga bansa. Sa ibang salin, na lasing. Kasi yung lasing parang nawawala sa katinuan yun eh. Kaya ang mga bansa away ng away, wala sa katinuan, kasi nalasing sila sa mga maling turo ng relihiyong ito. Doon sa mga payo nung namumuno dyan. Kung tutusin, yun ngang nagaganap na gera ngayon sa Russia, may kasalanan din yung Antikristo dyan eh. Alam nyo ba yon? Ito sa isang news na ipinalabas ng CNBC. Ang sabi dito sa balitang to, Pope did not intend to glorify Russian imperialism in speech, Vatican says. Kasi mayroong ipinalabas na statement yung Papa na pumupuri sa imperialismo ng Russia, yung ginagawa ng Russia na pananakop at pagpapalawig ng kanyang teritoryo, yung Russian imperialism. Pinuri yan ng Papa sa Roma. Ang sabi dito, you are heirs of the great Russia, the great Russia of the saints, of kings, the great Russia of Peter the Great, of Catherine the great Russian Empire, cultured, so much culture, so much humanity. Pope Francis said on Friday's speech as translated and transcribed by News from Ukraine, you are the heirs of the great Mother Russia. Go forward and thank you for your way of being Russians. See? So ito, nag-afflip o nagtaas ng pride ng mga Russians na para bang sinasabi na yung ginagawa ni Putin tama. Kasi ang sabi dito, the Roman Catholic Church leader faced backlash after he told a group of young people via video address to remember that they are the heirs of past czars, some of whom Russian President Vladimir Putin have previously referred to when justifying the invasion of Ukraine. So, kumbaga parang naging naging inspirasyon sa pananakop na ginagawa ng Russia ngayon dun sa maliit na bansang ginegera niya ngayon. Nakita nyo? So, ang salita ng Papa sa Roma ay may malaking impact sa morality at sa mga polisiya ng iba't ibang mga bansa. Kasi nga ang tawag sa kanya the great moral leader of the world. Yun ang tawag sa Papa sa Roma. But his standard of morality made the world mad. Nalasing sila in moral sense, mga kababayan. Eto tignan nyo. Kung babalikan ninyo ang kasaysayan. Yung mga gobyerno noon na sumasamba at lumuluhod sa harapan ng Papa, hinuhulit, pinapapatay nila yung mga hindi Katoliko. Tama ba yon? Palagay nyo matinong batas yon? Yung isa sa ating mga episode about the Mortara case, kung napanood nyo yon, pag hindi ka Katoliko at yung anak mo bininyagan sa Katoliko, aalisin sa'yo yung anak mo. Yun ang batas
Aalisin sa iyo yung anak mo at palalakihin sa simbahan dahil hindi mo na ikaanak yon, sabi dun sa batas. Anak na yon ng simbahan. Sa palagay nyo, tamang batas ba yon? Yung pag-aasawa ng lalaki sa lalaki, yung pag-aasawa ng babae sa babae, naging legal yan halos sa iba't ibang mga bansa. At isa sa mga driving force ng legality niyan is yung statement ng Papa na parang kinukonsinti niya yung pagsasama ng dalawang same-sex. Yan ba? Pasado ba yan sa moralidad ng Diyos? Ano pa? Yung mga iba't ibang kilosang komunista like Mayo Uno, Gabriela, yung Akbayan, hindi nyo ba napapansin may mga paring Katoliko na leader sa mga grupong ito? Kung kilala nyo si Balueg, paring Katoliko yan, si Conrado Balueg, di ba? O si Luis Halandoni. Malaki kasi ang kinalaman ng simbahan sa pagkakaroon ng mga ganyang samahan eh. In fact, ang komunismo ay itinatag ng simbahang Katoliko, yan ang hindi nyo alam. Kung familiar kayo dun sa tinatawag na liberation theology, may ganyang doktrinang simbahan, liberation theology. Ito, pakinggan ninyo ha. Ang sabi dito sa Wikipedia, liberation theology developed within the Catholic Church in Latin America in the 1960s as a reaction to the poverty and social injustice in the region. Latin American liberation theology influenced parts of the evangelical movement and Catholic bishops in the United States. Its purported use of Marxist concept led in the mid-1980s to an admonition by the Vatican's Congregation for the Doctrines of the Faith. See? Ginagamit ng liberation theology yung Marxist concept, yung kaisipang komunismo. Eto, dito sa isang balita, ano sabi dito? Communist Party of the Philippines embraces Catholicism. See? On February 18, Julieta de Lima, longtime leading member of the Communist Party of the Philippines and head of the party's peace negotiating team, delivered a speech to a summit of major church leaders in which she articulated the CPP's open embrace of the Catholic Church and its legacy of medieval barbarism in the country. Diba? Kung pag-aaralan ninyo ang kasaysayan, makikita niyo, diyan galing ang komunista sa liberation theology ng simbahan. Kaya malaki ang parte ng simbahan sa mga kaguluhan na nangyayari sa mundo ngayon. Ano pa? Alam nyo ba na may turo ang simbahan na kahit anong gawin mo, basta mabuti ang intensyon mo, pwede? Yung pilosopya na the end justifies the means, kahit anong gawin mo, parang si Robin Hood, kahit magnakaw ka, basta mabuti ang intensyon mo, okay yan. May ganong turo ang mga paring Jesuita ng simbahan eh. Ito ha, sa isang aklat na isinulat ng Jesuit theologian na si Padre Herman Busenbaum, sa wikang Latin ito, pero itatranslate ko mamaya. Ang sabi dito sa kanyang aklat, Medulla Theologia Moralis, page 582. Taies actus per seis licent, quia qui licitus est finis etiam licent media, et cui licet consumatio, etiam licet incautio. Ano ibig sabihin yan? I-translate natin yan sa Google Translate para mas maintindihan ninyo. Ang sabi dito, these acts are per se permissible for them, for to whom the end is lawful, and means are also lawful, and to whom the consummation is lawful, even the beginning is allowed. Ano ibig sabihin yan? Kahit magnakaw ka, kahit pumatay ka, kahit ano pa gawin mo, basta ang kalalabasan sa dulo, mabuti, at nakakatulong ka, mabuti yun. Nakita nyo? May turong ganyan ng simbahan. Kaya, ang daming korap sa mundo, hindi matigil-tigil ang patayan, hindi matapos-tapos ang kahirapan. Bakit? Kasi nakakatulong naman daw sa bandang uli. Kaya kita nyo si Mother Teresa, kung napanood ninyo yung ating episode tungkol sa kanya, wala siyang pakialam kung yung benefactor niya is mandarambong. Basta yung perang dinadambong niya is itinutulong sa mahirap. Diba? Dito lang sa Pilipinas, kaya maraming pasugalan dito Kahit ang gobyerno may pasugalan. Kasi kinukonsinti ng simbahan. Nakakatulong Ano sabi ni Cardinal Sin? Kilala nyo si Cardinal Sin? Ano sabi niya? Several quotes dito sa isang dyaryo, Philstar. Several quotes coming from known church leader, including the late Cardinal Jaime Sin, have been making the rounds, all of them saying, in effect, that it is all right for the church to accept dirty money, even from Satan, for as long as the money is spent for the poor. There is no different from saying the end justifies the means, and I am aghast that the church can accept such a proposition. Nakita nyo? Ano pa? Sabi ng Papa,
Every person is a son or daughter of God, and no limitation or mistake changes that, Pope Francis said at an audience made up mostly of children and young people. Ito ba tama to? Tama ba to? Lahat ng tao, anak ng Diyos, no limitation or mistake changes that? Oh, tama ba yan? Mali po yan. Una, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Maling aral yun. Ito, pakinggan ninyo ha. Unang Juan 3:9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ano sabi ng Pope? Every person is a son or daughter of God, and no limitation or mistake changes that. Kaya kahit anong gawin mo, anak ka pa rin ng Diyos daw. Walang pagbabago yon. Kaya nga sa Katoliko, walang bawal eh. Pansin nyo? Kahit ano pwede mong gawin, pwede mong kainin, pwede mong suotin. Basta hindi ka makukulong at wala kang inaargabyado, pwede. Eh sa Biblia, mali yun. Hindi lahat ng bagay pwede mong gawin. May mga batasan Diyos. At hindi lang sa Katoliko uso yan, pati mga born again, ganyan din. Kahit ano gawin mo, ligtas ka pa rin daw. Oh. Kaya nga nagkakasunduli ang dalawang relihiyon na yan eh. May kasabihan nga, di ba? The birds of the same feather flock together. Oh. Yung pagsamba sa mga rebulto, yung pagluhod sa mga kahoy at bato, yung pagsamba dun sa babaeng birhen. Akala nyo ba walang impact yan sa moralidad ng mundo? O wag nyo sabihing hindi. Kaya may mga piyesta ngayon dahil sa sineselebrate nila yung mga rebulto ng mga santo nila, tama? At pag may piyesta, ano meron? Kaliwat kanan ng inuman. Mga kabataan, paraot parito sa lansangan. Ang iigsi ng suot, uuwi, umaga na, galing inuman. Kadalasan yung inuman na uuwi sa away, may namamatay pa nga eh. Tama? Yung pagsamba dun sa tinapay. Alam nyo ba, ang simbahan sumasamba sa tinapay, sa waper? Yung pagbibinyag dun sa bata, yung paniniwala sa mga kaluluwang nagpaparamdam, kaya sila may piyesta ng patay eh. Lahat yan wala sa Biblia, labag lahat yan sa utos ng Diyos. Tapos ngayon, nakikipag-unite ang simbahan sa mga relihiyon na hindi kumikilala kay Kristo. She's trying to unite the entire Christianity with the pagans, with the heathens, dun sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, gaya ng mga Buddhist, ng mga Hindu. O di ba yung mga Buddhist, sino sinasamba? Si Buddha. Yung mga espiritu ng mga puno, ng mga halaman, ng mga hayop, gaya ng baka, sinasamba ng mga Hindu. Di ba ang mga Hindu sumasamba sa baka? Eh sa Diyos, kasuklam-suklam yan eh. Tapos makikipag-unite ka sa mga yan? Bawal ng Diyos yan, alam nyo ba yon? Pakinggan ninyo dito sa 2 Corinto chapter 6 verse 14 to 16. Huwag kayong makipamatok ng kabilaan sa mga hindi nagsisisampalataya. Sa anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, at anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? Sino yung Belial? Diyos-Diyosan yon. O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos? Sino yung templo ng Diyos? Tayo yung templo ng Diyos. Anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. O edi bawal yan. Bawal yung ganyang klase ng unity sa relihiyon. Ano pa? Yung pangingilin ng linggo. Ngayon, meron tayong mga nakikita na mga establishments, na mga mall, na mga bukas. Pero time will come, darating ang panahon na yan magiging batas. At lahat ng mga establishment sarado, parang lockdown. Dahil ang kasagraduhan ng araw ng linggo ay isa sa mga isinusulong ng Papa, ng Vatican. Kung babasahin ninyo yung kanyang mga encyclical letters. In fact, sa EU, sa European Union, isa yan sa mga isinusulong sa Europa, mga kababayan. As a long-term sponsor of the European Sunday Alliance, I'm proud to support the goal of ensuring the work-free Sunday. A synchronized week time of rest is very important in our fast-paced world. At pag-upo ni President Trump, isa yan sa mga isusulong, yung kasagraduhan ng araw ng linggo. Sa Biblia, hindi naman linggo ang pangilin eh. Nag-utos ang Diyos na mangiling ka ng araw, pero hindi linggo. Ang araw na inuutos ng Diyos na ipangilin mo, yung Sabat. Yung ikapitong araw ng sanglinggo, which is Saturday, not Sunday.
At kahit ang simbahan, aminado na Sabado, hindi Linggo ang pangilin. Ito, pakinggan ninyo ha. Kahit na araw ay bago na magawa itong mundo, sampo ng gawin ang tao, magtansa ikapito, itong Diyos na totoo, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya'y pinagbilin na kalimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Nakita nyo? O ba't Linggo ang pangilin ng simbahan? Ang liwa-liwanag sa pasyon. Sabado ang ipapangilin, hindi Linggo. So dyan makikita ninyo na ang aral ng simbahan lihis, salungat sa aral ng banal na kasulatan. Dahil dyan kung bakit bagsak ang moralidad nitong simbahang ito. Pero kahit bagsak ang kanyang morality sa harap ng Diyos, siya pa rin ang moral leader ng buong mundo. Kaya ang buong mundo papuntang impyerno Kasi ang sinusunod mo, yung pamantayang bagsak sa pamantayan ng Diyos O tanong, yun lang bang mga politiko ang umaayon sa mga aral, sa mga dogma, sa mga polisiya ng simbahan? Hindi. In fact, lahat ng mga relihiyon sa mundo, nakikioo na sa mga salita ng Papa. Kasi nga, siya yung nanay Kung nanay siya, ano ini-expect mong maging response ng mga anak niya? Siyempre, sasang-ayon sila sa nanay nila, tama? Ano sabi ng Vatican Press? Dito sa isa sa mga official na website ng simbahan. They note, as Ignatius of Antioch does, that Rome holds the presidency among the other churches, and that, as Irenaeus explained, because of its superior origin, all the churches must agree with Rome. See? All churches must agree with Rome. Dapat sumang-ayon kayo. So, ibig ba sabihin nito, kung Muslim ka, dapat kang maging Katoliko? Hindi. Pwede kang makasama sa communion ng simbahang Katoliko kahit hindi ka maging Katoliko. You can unite with the Catholic Church even you are not a Catholic. Paano? Kailangan mo lang sumali dun sa tinatawag na unity of religion. Yung pagkakaisa or unity ng mga relihiyon na ang tawag ng simbahan ay ecumenism. Pakinggan ninyo dito sa isang encyclical letter ng Pope. This movement toward unity is called ecumenical. So, yung ecumenism na yan, ecumenical, yan po yung unity ng mga relihiyon sa mundo. Lahat ng mga relihiyon sa buong mundo kasali dyan. Mapa-Muslim, mapa-Buddhist, mapa-Hindu, mapa-American Indian, mapa-Voodoo sa Africa. Lahat kasali dyan sa unity na yan. Kaya lahat sila, they are in communion with the Catholic Church kahit hindi sila Katoliko. At dahil bahagi sila ng komunyon ng simbahan, they must agree with the policies of the Pope. At syempre dahil unity yan, may nagaganap na sharing of doctrines and practices, di ba? Ganun naman sa unity, sa isang community, di ba? You have to share what you have. So, religiously speaking, mayroong sharing of doctrines and practices na nagaganap dyan sa loob ng ecumenical movement. Yung mga practices ng simbahan, pwedeng i-share yon sa ibang religion. Yung ginagawa ng simbahan, pwedeng i-share sa Islam. Kaya kita nyo, mga Muslim, meron na ring mataas na pagkakilala kay Birheng Maria. Napansin nyo ba yon? May mga moske nakapangalan kay Birheng Maria Pag nasali ka kasi sa unity na yan, hawa-hawaan na yan may mga pare na sumasamba o nananalangin sa harap ng Diyos-Diyosa ng mga Hindu. May mga Protestant leaders na nakikikain dun sa ostia. Alam nyo ba yon? Kasi ultimo mga Protestante, alam nyo ba, ang mga Protestante dating galit sa Papa yan. Kaya nga sila Protestante Kasi nagpo-protesta sila sa kalupitan ng simbahan. Pero ngayon, hindi na ganon.
Ito ha, lagi kong pinapakita sa inyo to pero ipapakita ko ulit po para sa kapakinabangan ng mga ngayon lang nakanood sa atin. Present Reverend Wesley Granberg Michelson, the General Secretary of the Reformed Church in America. Your Holiness, may I present Reverend Dr. Clifton Kirkpatrick, the stated clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in the United States. Your Holiness, may I present Reverend Dr. William J. Shaw, President of the National Baptist Convention, United States. Your Holiness, may I present Bishop James Leggett, General Superintendent of the International Pentecost Holiness Church. Your Holiness, may I present Dr. Leith Anderson, President of the National Association of Evangelicals. Your Holiness, may I present Bishop David H. Benke, President of the Atlantic District of the Lutheran Church, Missouri Synod. Your Holiness, may I present Elder Bernice King, daughter of the civil rights leaders Martin Luther King Jr. and Coretta Scott King. Your Holiness, may I present the Right Reverend Mark Sisk, Bishop of the Episcopal Diocese of New York. Said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. Maybe now we're all Catholics again. But we are Reformed. We're Catholic in the universal sense. We are not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore. We now preach the same gospel. The protest is over. The protest is over. I believe that the Catholic Church and the Christian Church, that we're going to come together right now. Father, I thank you in the name of Jesus, God, for a mighty baptism on the Catholic Church, God. Holy Spirit, more fire, Jesus' name, fire of heaven, in the name of Jesus. I am nothing but impressed by this new Pope. Amazing. See? So sa kabila ng mga mali-maling aral ng simbahan, mga aral na labag sa Biblia, still, they want to walk united with the papacy. These Protestant churches want to walk with the Catholic Church. Remember, kung ilang milyon ang ipinapatay ng simbahan noong panahon ng Inquisition, milyon-milyon mga protestante. Hindi mabilang ng mga taong sinunog ng buhay, pinahirapan dahil lang ayaw nilang maging mga Katoliko. Pero ngayon, dahil ang mga protestante ay kasali na doon sa unity o doon sa ecumenism ngayon, marami sa kanila nakikikain doon sa ostya. Dati alam nyo ba, kung babalikan ninyo ang kasaysayan, isa sa mga dahilan kung bakit pinapatay ang mga protestante nung una, dahil ayaw nilang kumain ng ostya. Ayaw nilang makibahagi doon sa communion o doon sa Eucharistia na kung tawagin. Pero ngayon, yung mga modern Protestants, ba't kayo kumakain ng ostya? Ba't kayo may mga rebulto sa simbahan ninyo? Ba't venerate nyo na si Maria ngayon? I suspect for many of us as Protestants, the Roman Catholic devotion to the Virgin Mary is one of the mysteries of why Roman Catholicism has developed the way it is. And in a sense, what we can say is Mary is simply a special case of the saints. If there is a hierarchy in heaven, then surely if there are saints up here, Mary is even a little further up. But that's what creeps in, I think, that somehow Jesus' divinity has contaminated his humanity, so he can't really understand us. And we need Mary because she really understands us. And we need Mary because she really understands us. And we need Mary because she really understands us. Alam nyo ba na yung mga founders nyo nagbuwis ng buhay dahil ayaw nilang sumang-ayon sa mga ganyang gawain? Nakikiisa kayo sa simbahan na yan, abot hanggang langit ang kasalanan yan sa Diyos. Sabi sa Biblia yan Revelations chapter 18 verse 5, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit. Biruin ninyo kung gaano kalaki yung kasalanan niya, abot hanggang langit. Eto meron tayong balita na natanggap dito. Sabi dito, Spanish Church sexual abuse affected 200,000 children, commission fines. Nakita nyo, ito pa, over 400,000 children abused by Portugal's Catholic Church.
Nakita nyo yan? Sa Spain, 200,000 na mga batang inabuso. Sa Portugal, 4,000 na mga bata. Alam nyo, hindi na pangkaraniwan ito, mga kababayan. Hindi mo masasabing isolated case na to. Baka may pumuna. Bakit? Ganun din naman sa ibang religion Marami rin ganyang pang-abuso. Yes, pero minimal yon. Kumpara mo naman dito, mga kababayan, 200,000. 200,000. Napaka-terrible nito. Hindi po ito isolated case. This is a culture na. Kultura na to. Hindi na to isolated case. Nakukuha nyo ibig kong sabihin, mga kababayan? Tapos sasabihin ng iba, yun daw ang simbahang tatag ni Kristo. Sa Diyos ba yan? Sige nga kayo sumagot. Kung sa Diyos yan, ba't ganyan yan? Maunawaan mo pa kung isolated case, pero ito, terrible to. Ito pa, Canada's residential schools were a horror. Founded to carry out the genocide of indigenous people, they created conditions that killed thousands of children. This story is being republished in light of Pope Francis' visit to Canada to apologize to the indigenous community for more than a century of abuses by missionaries at residential schools across the country. Residential school survivor testimony has long been filled with stories of students digging graves for their classmates, of unmarked burial on school grounds, and of children who disappeared in suspicious circumstances. Many of these stories were heard by the Truth and Reconciliation Commission of Canada, which was formed in 2008 and collected a testimony from over 6,750 survivors. Nakita nyo? Napakalupit ng ginagawa ng mga Catholic missionaries dito sa mga batang ito. Kaya nga ang papa nyo humingi ng apology And take note, hindi ito nangyari sa panahon ng Middle Ages. Nangyari ito ngayon sa ating panahon. Thousands of children ang mga ipinapatay dyan sa mga Catholic missionaries sa Canada. Kaya kahit hindi ka Katoliko, kapag nakipag-unite ka dyan sa sistema na yan, kaaway ka talaga ng Diyos. Dito sa Aklat ni Santiago, chapter 4, verse 4, kayong mga mangangalon niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Nakita nyo? So, sa ating nakaraang discussion sa episode 30, napag-aralan natin doon kung papaanong magkakabahabahagi o magdi-divide ang kaharian ng Antikristo sa tatlo at sila magpapatayan. So, itong relihiyon na ito ay wawasakin ng politika hanggang sa gumuho ang dakilang Babilonya. At lahat ng mga bansa sa mundo ay gumuho rin na kasama niya. Ulitin natin, Revelation chapter 16 verse 19. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay naguho, at ang dakilang Babilonya ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang galit. So magkakabahabahagi ang Babilonya at sila mag-aaway hanggang sa gumuho ang lahat ng mga bansa. Kasi halos lahat ng bansa nagpasakop sa Babilonya Huhubaran ng politika ang relihiyon. Huhubaran siya ng kanyang mga kayamanan at ng mga karangalan. Lahat ng kanyang kayamanan kakamkamin niya ng mga tao dahil ang mga tao magre-rebelde sa simbahan. Dahil ang simbahan at politika pare-parehong korap. Kaya nagkakagulo ang mundo dahil sa patuloy na pakikialam ng relihiyon sa politika. At ang politika naman is sunod-sunuran sa relihiyon dahil sa popularity. So darating ang time sa panahon ng Great Revelation, marirealize na mga tao na sila pinaglololoko ng mga relihiyon at ng mga religious leaders nila at ng mga politiko. Kaya magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa sa mundo gaya ng nangyari sa French Revolution. They revolted against the church and the government. So meron yang a second fulfillment in worldwide setup, mga kababayan. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa sa buong mundo. Iti-take over ng mga nag-aalsang ito ang gobyerno at sila ang huhubad sa lahat ng kayamanan at karangalan ng mga relihiyon na lalo na yung Babilonya. So matutupad yung nakasulat. Sabi sa Biblia, 17:16, ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang napopuot sa patutot. At siya'y pababayaan at huhubaran at kakainin ang kanyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. So pag nangyari ito, sisigaw ang iglesia, naguho ang dakilang Babilonya at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal.
at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Kumbaga, this is the message of victory. This is the shout of victory. Sa panahon na yan, wala nang anak ng Diyos na matitira sa relihiyon na yan. Lahat ng mga tunay na anak ng Diyos aalis dyan sa mga relihiyon na yan bago maganap yung pagbagsak o pagguho. So lahat ng maiiwan dyan, puro mga demonyo na. Mga taong mas pinili pa ang dyablo kaysa sa Diyos, kaya sila naging demonyo. Mas pinili ang aral ng dyablo kaysa sa aral ng Diyos. May ganun pakinggan ninyo. Sa unang Timoteo chapter 5 verse 15, sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. See? Meron talagang mga tao na magsisibaling o mas pipiliin nila si Satanas kaysa sa Diyos. At dahil mas pinili nila si Satanas kaysa sa Diyos, kaninong anak ngayon sila? O di sa demonyo, naging anak sila ng dyablo, kaya sila, dyablo na din. Diba? Ganun lang yun mga kapatid. At sila magpapatayan na dyan sa loob ng mga maling relihiyon na yan. Marami dyan itatakwil pati ang Diyos. Marami dyan mumurahin nila pati Diyos dahil matitindi yung mga salot na ibinubuhos ng Diyos sa mga panahon na yan Ito, pakinggan ninyo. Sa chapter 16 verse 9 ng Revelation, at nasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatian. Nakita nyo, meron talagang mga tao na mumurahin pupusungin nila ang pangalan ng Diyos. Pero sa panahon na yan, wala nang anak ng Diyos na matitira dyan sa loob ng mga huwad na relihiyon. Bago mangyari yan, mararamdaman nila yung udyok ng banal na espiritu na sila pinapaalis na dyan. Para wag silang madamay dun sa salot na ibubuhos dyan sa mga relihiyon na yan. Ngayon, baka may magtanong, kapatid, di ba sabi dyan sa prophecy, naging tahanan din siya ng mga kasuklam-suklam na mga ibon? Ano naman yung mga ibon na yon? Ganito yan, yung Espiritu Santo, nag-anyong kalapati siya, di ba? Nung binautismohan ng Panginoong Hesus, ang Espiritu Santo nag-anyong kalapati sa Ilog Jordan. Yung ibon, simbolo yan ng Espiritu. Kaya kapag sinabing naging tahanan ng mga kasuklam-suklam na ibon, ibig sabihin, ang tinutukoy dyan, mga kasuklam-suklam na espiritu, mga masasamang espiritu ng mga demonyo, mamamahay din dyan. Sa relihiyon na yan, kasama ng mga taong naging mga demonyo. Nakuha nyo mga kababayan? Kaya kita nyo, pare-parehong mga Katoliko pero sila nag-aaway, nagpapatayan, naggegerahan, nagsisiraan. Bakit? Kasi merong kakaibang espiritong nakatira dyan Pakinggan ninyo dito sa Santiago chapter 3 verse 15-14. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng mga gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Nakita nyo? Kaya may pagkakabahabahagi, may mga kaguluhan na hindi matapos-tapos kasi may demonyong nakatira doon. Hindi ko sinasabi na lahat ng nandyan ay mga demonyo or sa demonyo. Kasi nga may mga anak pa ng Diyos dyan ngayon may mga mabubuting tao pa na nandyan ngayon. Pero darating ang time, bago gumuho yung relihiyon na yan at lahat ng mga relihiyon na nakisali dyan, lahat ng mga bansa na sumunod sa Kanya, bago mangyari yun, lahat ng mga anak ng Diyos, tatawagin sila ng Diyos para magsilabas dyan. Aakayin sila, uudyukan sila ng banal na espiritu para umalis sila sa mali. Bakit? Kasi lahat ng maiiwan dyan, bago dumating si Kristo, madadamay kayo sa mga salot na ibubuhos dyan. Dahil lahat ng maiiwan dyan, demonyo ang tawag ng Biblia. At ang mga demonyo nakatakda talagang parusahan. Ito, pakinggan ninyo sa Revelation chapter 18, verse 4-5. Narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong maramay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot, sapagkat ang Kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang Kanyang mga katampalasanan. Sino tinatawagan? Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Yung bayan ng Diyos, yung Kanyang mga tao, tinatawagan niya na lumabas dyan. Para ano? Para huwag kayong madamay sa Kanyang mga salot. Actually, kung papakinggan natin ito, medyo harsh siya sa pandinig, Pero, hindi kasi ako may sabi nito Binasa lang natin ito mga kababayan. At hindi ko pwedeng hindi sabihin yan dahil nakasulat yan.
At kaya yan nakasulat para basahin, para sabihin, para ipangaral. So kapag nabahagi na ang Babylonia sa tatlo at sila nagkagulo, nagpatayan na sila sa isa't isa, lalamunin ng politika ang relihiyon at kakamkamin ang lahat ng mga kayamanan at pagpapapatayin ng mga religious leaders at mga politikong sumuporta dyan, ano sa palagay nyo ang susunod na mangyayari? Wala ng relihiyon pa ang iiral sa lupa. Kung meron man talagang makikipagpatayan itong relihiyon na ito para siya mag-survive. So, makikita ng buong mundo ang pagkawasak ng mga relihiyon at ang pag-usbong ng atheismo sa lahat ng mga bansa. Atheism, ibig sabihin, wala nang kinikilalang Diyos. Lahat ng gobyerno sa mundo magiging ateista. At kapag naging ateista na ang buong mundo, lahat ng klase ng kasamaan sa lupa pwede nang gawin. Ito, pakinggan ninyo ha. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Tinutunghan ng Panginoon ang anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Silang lahat ay nagsihiwalay. Sila'y magkakasama na naging kahalay-halay, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. See? Pag naging ateista na ang buong mundo, wala nang kumikilala o humahanap sa Diyos, sabi sa Biblia, wala nang gagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Mas magulo ba o hindi? Mas magulo yan, mga kababayan. Lahat sila naging mahahalay walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So ang mundo babalik sa kalagayan nung panahon ni Noe. Ano ba kalagayan ng mundo nung panahon ni Noe? Genesis chapter 6 verse 5. At nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nakita nyo, ganyan nung panahon ni Noe. At ang mundo babalik ulit sa ganyan. Bago dumating si Kristo, magkakaganyan ulit dito sa mundo. Pakinggan ninyo yung sabi ng Panginoong Jesus. Kung papaano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Yun ang Panginoong Jesus. Bago siya dumating, sabi niya, kung papaano sa mga araw ni Noe, ganun din bago sa kanyang pagdating. So, iyan po yung malalim na kahulugan ng chapter 18 verse 1 to 5 ng Revelation. Hindi maganda ang sinasabi ng propesiya sa mundo. Hindi maganda ang tadhanang naghihintay sa sanglibutang ito. Sabi sila ng sabi, peace, peace. Pero ano sabi ng Biblia? There is no peace. Sana bago matupad yung prophecy na pinakahihintay ng lahat, yung pagdating ni Kristo, sana wala na kayo sa panig ng mga kalaban ni Kristo. Sana maratnan kayo ng Panginoon na nasa panig niya at hindi sa panig ng mga kaaway niya. Dahil kawawa talaga pag dumating si Kristo at nasa panig ka ng mga kaaway niya. Pero kung nasa panig ka niya at nag-aantabay ka dun sa pagbabalik niya, maswerte ka kapatid. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Mapapalad ang mga aliping iyon na madatnan ng Panginoon na nagbabantay kapag siya ay dumating. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bibigkisan niya ang kanyang baywang, sila'y papaupuin sa hapagkainan, at siya ay lalapit at paglilingkuran sila.